isang lugar? O ito ay isang grupo ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon? Ulitin ko ang tanong, para sa inyo, ano pa ang simbahan? Ito ba ay isang lugar kung saan tayo naglilingkod? O ito ay isang grupo ng mga tao na naglilingkod sa Diyos? Isang grupo ng tao na naglilingkod sa Diyos. At nung nakaraan linggo, pinag-usapan natin, nasabi natin, kung ikaw ay magiging parte ng simbahan, kailangan meron kang commitment. Kailangan ikaw ay naranasan mo ang presensya ng Diyos, captivated in awe. There is camaraderie, meaning merong samahan. That's why it's called fellowship. When we go to every ministry, it's always a fellowship. Mas masarap na ang fellowship kapag merong snacks. Amen? Amen. You know what captivated my heart to join Lighthouse? Is that every Tuesday, pag men of action na mga kalalakihan, there's always this lugaw. Paborito ko yung lugaw. Every Tuesday, na nag-meet yung mga kalalakihan, meron at meron lugaw. So alam niyo naman yung kwento ko, di ba? Nakilala ko si Lord 2006. Sa anong paraan? Pagkain. In every fellowship, there's pagkain. That's why, sa fellowship natin, as much as possible, I would like to have that food because when we break bread together, alam niyo ibig sabihin ng when we break bread together, pag sama-sama tayo kumakain, mas lalo nagiging matatag ang samahan. Then we have the continuity in unity, meaning nagpapatuloy tayo, kay magpadayo lakit. Na nagkakaisa. Continuity in unity. And of course, when we continue in unity, there is a compounding, meaning nadadagdagan ang mga mananampalataya. People will always come when they see a group of people enjoying one another, loving one another, giving, helping one another. Pupuntang tao. Diba? DSWD, laging puro, di ba? Punta ka sa diversion. Why? Kasi may ayuda. When people see na nagtutulong, meron na, may maganda dun. Parang may maganda dun. Parang sarap mapunta dun, di ba? The Lord will add those who are being saved day by day. Pero paano ba natin mapapanatili ang ganong klaseng samahan? How can the church continue? Paano ba ito mananatili? O paano ba ito, sabi nga, magpapatuloy ang ganitong klaseng samahan? How can this church continue in this kind of fellowship? May we all stand. Tayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Let us seek the wisdom of the Lord at this very moment kung ano ang gusto niya sabihin sa atin. Let's pray. Father, we come before you with humble heart, seeking your presence and your wisdom among us, Lord. We pray, Father God, na samahan niyo kami sa mga oras na ito, Panginoon. Forgive us, Lord, of all our sins. Cleanse us with the most precious blood of Jesus. Fill our hearts and our mind with the Holy Spirit and teach us, Lord, what you want us to hear today. Lord, we invite your Holy Spirit to be in this place. Holy Spirit, speak to us, teach us and empower us. Let your presence be felt. Let your voice be heard. Father, we thank you. We praise you, we honor you. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. I'm not sure if you can watch this video. No? Try natin. Panoorin natin itong video na to.
Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So what is the church? Ano daw yung church? Base doon sa pinanong natin. This is discipleship. This is the church. Now the church can only continue if there is discipleship. If there is no discipleship, kung walang nagdidisipulo sa iyo, kung walang gumagawa ng alagad ng Panginoong Yesus sa church, ang church, darating ang araw, mamamatay. Mamamatay ang church. Why? Because there is no discipleship. That's why it's very important para sa ating lahat na magkaroon ng isang grupo na mag-disciple sa iyo. Thank you, Lord. Meron tayong mga kabataan. Every Saturday, group of young people, merong discipleship. Mga araw, I pray for the adults na magkaroon ng discipleship. Magkaroon ng kauhawan na maging alagad ng Panginoong Hesus. And it's very important. Nakita niyo yung pelikula? Sabi niya, nakita niyo, mayroong doktor, may teachers, may engineers. Pero ano sila? Doctor by day, pastor by Sunday, engineer by day, tumutugtog every Sunday, teacher sa school, Sunday teacher sa church. It is very important, my friend. Ikaw, anong ginagawa mo? What are you doing? Anong pinagkakabisihan mo ngayon? Are you part of a discipleship group? Parte ka ba ng isang grupo na nagtataguyod ng alagad ng Diyos? Sapagkat yun ang utos niya. Yun ang utos niya. Amen? Amen po ba? That's why the title of our service or preaching for today is the Great Commission. Sabihin nyo, the Great Commission. The mission is the Great Commission. That is the mission. The mission for us as Christians is to make disciple of all nations. Here is our text for today. So if you have your Bibles with you, samahan niyo po akong magbasa. Kung wala naman, you can read with me aloud. Basahin natin ng sabay-sabay ang sinasabi ng salita ng Diyos sa oras na ito. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. And may the Lord add wisdom in the reading of His Word. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. So why is discipleship so important? Why is it so important that Jesus commanded each and every one, inutos sa atin ng Diyos sa bawat isa na tayo ay gumawa ng alagad niya? Why is it important? Lahat tayo, sino dito may mga anak? May mga anak. Nung maliit ang mga anak,
yung mga maliliit mga anak, ang mga anak ninyo, lalaki man yan o babae, sa kanilang paglaki, meron silang nagagaya. Sino nagagaya? Parents, magulang. Kung babae yan, nagagaya yung kilos ng nanay. Kung lalaki yan, nagagaya yung kilos ng tatay. Magtaka ka pag iba yan. Kapitbahay ang nasunod. Yun ang mahirap. Pero, case in point, when I was a child, maliit pa lang ako, lagi ako nakatuon sa tatay ko. Kung anong ginagawa ng tatay ko, ginagaya ko. Mahilig siya sa bike, mahilig ako sa bike. Mahilig siyang magkumpuni, mahilig siyang magkumpuni. Gumawa ng kasalanan, gumawa rin ako ng kasalanan. Sapagkat kung ano yung nakikita ko sa kanya, sa pag-akala kong tama, dahil tatay ko siya, nasusunod. At kahit ayaw mo, okay, listen, makinig ha, makinig. At kahit ayaw mong sundin, nagiging kagaya kanya. Sapagkat yun ang nakikita mo. Matanda na ako, kung paano ako magsalita, dahil hindi magsalita yung tatay ko. Para nakita mo yung tatay ko sa akin. The way I speak, ganyan din siya. The way I laugh, ganyan din siya. Bully siya, bully rin ako. Wala kaming pinagkaiba kasi tatay ko siya. At kung ano yung pinapakita niya noon, yun din ako. O, tingnan nyo mga anak nyo. O, tingnan nyo ha. Paglaki niyan, naman. Huwag naman sana kapitbahay maging kamukha. Right? That is why the Lord commanded us na gumawa tayo ng alagad niya, hindi alagad ni pastor, hindi alagad ng kung sino-sino. Alagad ni Panginoong Jesus. Sapagkat gusto niya na ang kaharian ng Diyos ay makita sa atin lahat ang imahe ni Jesus. Much like ako, tatay ko, kapatid kong babae, mama ko. Gusto ng Panginoong Jesus na makita sa bawat isa sa atin yung kanyang imahe, yung kanyang pagkilos, yung kanyang pananalita, yung kanyang pamumuhay. Of course, huwag natin gayahin yung kanyang paghimala. Siya lang makakagawa nun. Pero yung pamumuhay niya, yun ang gayahin natin. And we are called. Tayo'y tinawag. Mga kapatid, let me remind you this. I've been asking this to the young people since yesterday. Ano bang motibo ninyo? Bakit kayo gustong sumali sa karya ng Diyos? Mahalaga ang magkaroon tayo ng dinidisciple. So, what is a disciple? Disciple, coming from the Greek word matetes, dyan nanggaling yung root word ng math. Mathematics, ganyan galing. Meaning, to learn. Yan ang ibig sabihin yan. So, you take math, you are taking math to learn. Kaya ka nagkakaroon ng math para matuto. You know, Albert Einstein, sino may kilala dito kay Albert Einstein? Ako lang. Alright. Si Albert Einstein ang nakadiscover ng the gravity, the mass gravity. E is equal, electron pala. Energy. E is equals to mc squared. Sabi ni Albert Einstein, tinuturuan kayo sa math, hindi para pahirapan yung buhay nyo. Tinuturuan kayo ng math, mag-solve ng problem, para pagdating ng panahon, kaya nyong isolve ang problema nyo. Yun ang sinasabi
ni Albert Einstein. That's why, matetes meaning to learn, indicating thought accompanied by endeavor. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, gusto mong matuto ng may kadasig. You are eager to learn. You know, the disciples of Jesus, yung mga lagad niya, hindi umiiwalay sa kanya. Bakit? They are eager to learn. They are so eager to learn na gusto nilang malaman kung ano ba yung ituturo ng Panginoong Jesus. That's why for the last 3 years, my friends, 3 years, magkakasama ang alagad ng Panginoong Jesus. And they learned so many things. Thank you, Lord, sa mga alagad niya, nakarating ang salita sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, a disciple is a person who learns. Okay, take note. Kung kayo may mga notebook, a disciple is a person who learns from another by instruction, whether formal or informal. Sino dito estudyante? Lahat tayo estudyante. Sir Joey here is enrolled sa math. Palakpakan naman natin Sir Joey. So, it's an online Bible school. Tayo'y tinuturuan sa school, right? Ano man ang kurso mo, whether you are accounting, you are entrepreneur, you are environmental science, you are engineering, the purpose of your study is to be what? Anong purpose? To become an engineer. To become an accountant. To become an environmental scientist. To become an agriculturist. To become what? Kaya tayo nag-aaral. To become a pastor. We are studying so that we can become. Do you understand? Kaya tayo nag-aaral. Hindi para pahirapan ang buhay natin, mga kapatid. Nag-aaral tayo para tayo maging. Maging. Sabihin niyo sa tang, maging. Anong gusto niyong maging? That's why it's very important na tayo'y maging part ng isang discipleship group. A disciple includes the idea of one who intentionally learns by inquiry and observation. Natututo ka dahil nagtatanong ka. One Thursday, I was so blessed with the young people. Nagsimula, nagtikang siningan alpha alas 5 sa bulok. Kaya nagtugtog alas 8 sa gabi kay dahil paliwan. Kundi ko na sinabing, uwi na tayo kasi gutom na ako. Hindi kami titigil. But you know, there are so many things that young people ask, Pastor, bakit ganito? Pastor, bakit ganyan? Pastor, meron pang pagkakataon. Pastor. How about you, my friends? Nasagot ba ang mga katanungan nyo sa pagpunta sa church? Or nasagot ang tanong nyo sa pamamagitan ng isang discipleship group? A disciple comes from the word discipline. Disiplina. Kaya yung mga bata, okay, fathers, listen to this. Your first disciple are your children. Your first disciple are your children. Mothers, listen to this. Your first disciple are your daughters. Mga magulang, makinig. Kung walang may tuturong maganda, ano ang may papasa mong maganda sa mga bata? Kung walang salita ng Diyos na may tuturo sa mga anak, ano ang may papasa niyo?
sa susunod na henerasyon, sa susunod na henerasyon, sa susunod na henerasyon. That's why it's very important na magkaroon tayo ng discipleship. How much, ilang oras do you spend your time with your kids? Gaano kahabang oras ang meron kayo sa mga anak ninyo? Isang oras? 2 oras? 3 oras? Walang oras? Sa isang oras, ano ang ituturo nyo sa mga anak ninyo? Sa 30 minutes, anong babahagi ninyo sa mga anak niyo? You know, my dad, 2 things na ituro niya. Sa akin, tatay ko. Sa araw-araw na magkasama kami ng tatay ko, pag nagkakaroon kami ng pagkakataon, 2 things lagi niya sinasabi. Sabi, anak, mahalin mo yung nanay mo. Kahit anong mangyari. Di baling huwag mo akong mahalin, mahalin mo yung nanay mo. So siyempre ako magtatanong ako, bakit kaya gano'n ang tatay ko? Bakit lagi niya sinasabi na mahalin ko yung nanay ko kesa sa mahalin ko siya? So, nalaman ko, namatay ang nanay niya at the age of 5 years old. Hindi niya naranasan ang pag-ibig ng isang. Kaya lagi na sinasabi sa akin, anak, kahit anong yan, mahalin mo yung nanay mo. Mahalin mo yung nanay mo. Mahalin mo yung nanay mo. First thing I learned from my dad. Second thing I learned from my dad, sabi niya, pag nagkanegosyo ka, nagkatrabaho ka, kumita ka ng malaki, sabi niya, huwag mong gagasusin lahat. Matuto ka mag-save. Sabi niya, yung punong mangga, hindi mo naman uubusin lahat ng bunga niyan, di ba? Siyempre, magtatalbos ka lang. Magtatalbos ka. Yung iba, tinatanim mo. And that is what I learned from my dad. That's why, small money, save. 110 pesos, save. 10 pesos, piso, save. Save. Yun ang natutunan ko. Until today, yun ang natutunan ko. That's why ganun ko na lang din kamahal yung nanay ko. Ganun ko na lang din kamahal yung asawa ko. Because that is what I learned from my dad. And so, discipleship is very important, my friends. Because if you do not have someone, kung wala sa inyong nagtuturo ng paano mabuhay ng maayos, I will tell you, my friends, life will be tough for you. So thus, a disciple is more than a mere pupil. Hindi ka lang estudyante. Discipleship meant more, much more than just the transfer of information. It referred to imitating. Ini-imitate mo the teacher's life, inculcating his values and reproducing his teaching. Darating ang araw, you become an engineer, you will teach others to be like you. Ako po ay nakatapos sa Electronics and Communications Engineering, ECE. Failed in the board exam by merely 1 point. Pero if you ask me, what is the equation of a projectile motion? Pwede ko ibigay sa'yo. I can state it to you. It is an inculcating, meaning isinasabuhay mo. Yung natututunan mo, hindi lang basta-basta memorize. You need to apply. Nagtrabaho ako sa planta ng Sanyo Manufacturing. My 3rd job as an engineer. Doon, hindi mo pwedeng gawin yung basta-basta. You need to read by the book. Why? Because you are an engineer. Engineer ka. Hindi pwede yung basta-basta. So dumadaan ka sa maraming mga proseso.
And you have to know that by heart. Because you are an engineer. Tama? You are an accountant. Accountant ka. Naglisensya ka. Ginagawa mo yung tama. You should have known it by heart. Entrepreneur ka. Nagnenegosyo ka. Alam mo, dapat. Kahit sa puso mo, yung natututunan mo. Amen po ba? Amen po ba? So, discipleship is all about imitating Jesus' life. Ginagaya natin ang Panginoong Jesus. Isinasabuhay natin yung kanyang mga turo. At ating dinuduplicate sa iba ang mga itinuturo niya sa atin. So, yun ang ibig sabihin ng discipleship. Amen? Amen. So, why do we need to become like Jesus, or why do we need to imitate Jesus? Because Jesus has the authority. Because Jesus has the authority. Kung ikaw ay nagbebenta, nakakita ka na dito yung mga pupunta ka sa, halimbawa, meron kang hinahanap na isang produkto. Tapos nakita mo, isang tindahan. Tapos nakalagay doon, authorized dealer. Bawa, scooter. Diba? Authorized dealer. Honda. Di ka makanto. Di ka makanto kung Honda. Honda? Motor trade. Test marketing. Di ba? Kaya authorized man nga ni. Kaya sila dumadami. Pastor, bakit hindi Honda lang? Kasi ang Honda may authority. Magbibigay yan ng kakayahan sa gustong magbenta ng produkto nila. And that is what you call authorizing. Jesus now is authorizing us to duplicate Him. Binibigyan niya tayo ng authority kasi siya may authority. Amen po ba? That's why we need to imitate Jesus. Bakit mo gagayahin ng tao na wala namang authority? Pwede mo bang gayahin yung mga bata? Gusto mo ba na yung tatay ng kapitbahay ang magaya nila? Hindi, di ba? Walang authority yun. Ang may authority yung asawa mo. Di ba? Dapat siya yung ginagaya. Hindi yung tatay ng kapitbahay. Hindi yung nanay ng kapitbahay. Di ba? Kasi ikaw na magulang ang may otoridad. Dapat ikaw ang ginagaya. Dapat ikaw ang ginagaya nila sa buhay. So, what do we need to do? Now that Jesus has the authority, sabi niya, go and make disciples of all nations. Pastor, ang gagawin lang ba natin? Mag-disciple na mag-disciple? Paano yan? Paano kami kakain? Paano yung mong buhay? Kung puro go? Sa palagay ninyo, yung mga lagad ba tumigil sa paggawa nila? Ngayong inutos ng Panginoong Hesus na humayo kayo at gumawa kayo ng mga lagad ko. So what does it mean? Ibig sabihin, go. Yung go means in your going, in your daily activities. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagtatrabaho ka. Kung saan ka man nakalagay, dapat meron kang sinasabihan o ginagawang alagad ng Diyos. Housewife ka. Pag natapos mo yung gawaing bahay,
Kakyan, pupuntahan ka ng kapitbahay mo, makikipagkwentuhan sa'yo. Tama? Tama ba? Tama, ano? O mali? Mali? Tama, di ba? Pagkatapos ng gawain bahay mo, pupuntahan ka ng kapitbahay mo. Uy, kay marang ka na sila na latest. Di ba? Oh. Ano sasagot mo pag tinanong ka niya, kuya, maharap ka na sila sa latest? Ano sasagot mo? Ay, oo, maharap na. Kamo, maharap ka. Tingnan nini nga latest. Latest kay baka din ang Panginoong Jesus. Marayot ka. Oh, di ba? So, imbis na makikipagkwentuhan ka ng walang kabuluhan, go and make disciples. Di ba? Imbis na walang kabuluhan yung ikukwento sa'yo, unahan mo na. Bigyan mo ng kabuluhan yung kwento. Oh, kay kuha na yun kay David na yun David abigin na, kay baka din ang Panginoon Jesus na marayod ka. Oh. Sabi mo, ay Mari, huwag naman ganyan, nakakatakot yan. Ay hindi, yun ang katotohanan, talagang ganyan. Darating talaga siya, gusto mo sumama ka o hindi. Oh. Di ba? In your day-to-day activities, you go to school, nasa eskwelahan ka, you have your friends, oh, tapos ang project, natapos ang group project, anong pag-uusapan nyo na? Latest K-drama? Ano hindi nga latest ka K-drama? Ano ba latest sa K-drama kayo? Ha? Diba? Yung bang pag-uusapan natin? Hindi, di ba? Sa ating ginagawa sa buhay-buhay, we always make life meaningful. Oh, nabalitaan mo na ba na darating ng Panginoong Jesus? You want to be part of the kingdom? Namamasada ka, pwede ka, umpukan, dyan, paradahan. Anong pag-uusapan nyo? Anong pag-uusapan nyo? Go, my friends. Go. Ibig sabihin, nagdi-disciple ka sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, to make disciple meaning to duplicate, to imitate. Gusto mong gumanda ang buhay mo? Open-minded ka ba? Sino din open-minded? Sino open-minded dito? Wala open-minded? Sabi ko sa mga kabataan, alam nyo, yung sinasabi ng networking, dapat gano'n din tayo, open-minded tayo. Kasi pag hindi tayo open-minded, ano man ang ituro sa atin, hindi natin tatanggapin yun. Dahil hindi tayo open-minded. And we need to be open-minded, my friends. Because if we are not open-minded, we cannot duplicate, we cannot imitate. We cannot duplicate, we cannot imitate. Kaya marami mga sinasabi, matagal na ang Kristiyano, pero hindi mo makita sa kanila ang isang buhay ang Kristiyano. Walang imitation because sarado ang isip. O, tanong ulit, open-minded ka ba? Open-minded ka. Sino open-minded dito? Very good. Sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me, just I also am of Christ. Si Paul mismo, si Pablo, sumulat ng 13 libro ng Bible, 13 libro ang sinulat niya. Sabi niya, gayahin niyo ko habang ginagaya ko si Kristo. Mayroon bang gayahin si Kristo? Mayroon gayahin si Kristo?
Mahirap pag hindi natin gagawin. Madali kung magsisimula tayo. Pero hindi ka agad-agad ang paggaya. It takes practice. Practice. Kasi kung ano yung nakasanayan mo, babaguhin mo yun. Sino dito gusto bago? Ako, yung anak ko. Ilan lang kami? Sino dito gusto bago? Amen. Oh, ilan lang talaga kami. Yung iba, sino dito gusto bago? Ako wala talagang ilan lang ko eh. You know, alam nyo ba, ang pagbabago kaya mahirap? Because it is hard work. Hard work. Sabi yung salitang hard work. Pinasisikapan ng pagbabago. Number 1, pinasisikapan ng pagbabago. Number 2, kailangan natin magpabago. Sabi nga, people don't resist change. Hindi nila inaayawan yung pagbabago. Alam mo kung ano yung ayaw ng tao? Bakit ayaw ng pagbabago? Ayaw silang binabago. They resist being changed. They resist. Meaning, ayaw nila yung binabago. So sabi ni Pablo, be imitators, gayahin niyo ko, gaya ng paggaya ko kay Kristo. So, ano pa? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We baptize meaning they want to be part. Yes, I want to be part of that family. Yes, I want to be part of that kingdom. Yes, I want to be part of that country. Sino dito gustong manirahan sa ibang bansa? Sige, wag po kayo maya. Tasin ko na yun. Sino dito gusto manirahan? Oh. Saan nyo gustong manirahan? Australia. Australia. Saan pa? Ha? Switzerland. Sino pa? Laptara. Kaya, oh. Diba? Ang tanong, willing ba kayo magpabago ng citizenship kung pupunta kayo doon? Willing kayo? Yes, of course. Gusto ko maging Australian. Right, Mike? I want to be a Swiss citizen. Ano salita sa Swiss? German? Swiss German? Mga Van Hoppen. What? Tawa kayo tawa ba? Alam niyo ba yung Van Hoppen? Chocolate yun. Chocolate. Chocolate ang Van Hoppen. Okay? You are willing to be part of that country, di ba? Kaya gusto nyong maging citizen because you are seeing the benefit. Nakikita niyo yung benepisyo pag nagpunta kayo doon, tama? That's why you need to be baptized. Because you are seeing the benefit of the kingdom. Hindi ka nagpapabaptize kasi trending. You know, maraming mga kabataan nagiging Kristiyano. Why? Because it's trending. Uy, sali ka na kasi si Piolo, Christian na. Uy, born again tayo kasi Christian na. Uy, mag-born again na si Ogie, tsaka yung asawa niya, si Regine. Nasa BCF. Alam yung BCF? Victory Christian Fellowship. Sumasali because it's trending. But never realizing what it is good. Why is it good for them to be part of the kingdom? You need to be baptized, my friend. You want to be part of the kingdom, you need to be baptized. Baptism is a public declaration that you are part of Jesus Christ. It is a public declaration na sinasabi mo, I am a follower of Christ. Tinanggap ko siya by faith. Sa aking pananampalataya, tinanggap ko siya. Pero, para matatakan, masedyuhan ang aking pagiging mananampalataya kay Jesus, kailangan kong magpa-baptize. Ayan po, mga nagpa-baptize.
last year. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ayan. So ayan, mga baptize. Okay? So ayan ang mga nabaptize. Uy, wala. Okay? So yan yung mga nabaptize. Okay. Hoy! Wala ka, samahan. Patay din ko. Sound check. Okay? Hindi, nagpin ka mo. Sound check. Right. Okay? Yun. So, next is teaching. Teaching them to follow all that I commanded you. Meaning, i-share mo kung ano yung natutunan mo. Amen? I-share mo, ibinabahagi mo. You know what professors do sa UEP? They are sharing to you. Kung estudyante ka, they are sharing to you kung ano yung natutunan nila. Again, di ba? Bakit ka nag-aaral? Why are you studying in the university? Kasi gusto mo maging engineer. Gusto mo maging environmental scientist. Gusto mo maging entrepreneur. Gusto mo maging accountant. Gusto mo maging doktor. Hindi mo matapos ang doktor, doktor. Di ba? Kasi gusto nilang ma-duplicate ka. Now, pag-graduate mo, sino dito gagraduate na? Wala pa. Sino dito gagraduate na? Wala pa? Wala pa? Hindi pa sure? Alright. You know, the most exciting day sa buhay ng isang estudyante is what? Graduation. Because the moment you graduate, congratulations, kagaya ka na rin nila nang nagturo sa iyo. Kagaya ka na rin nila. Kaya tayo, pag-graduate natin sa buhay na ito, ano sasabihin ni Lord? Well done, my good and faithful servant. Pag gumraduate ka na, ngayon hindi pa tayo graduate, patuloy pa rin tayo nag-aaral. So we need to duplicate. Paano mo dinuduplicate? Tinuturo sa iba. To intentionally transfer His commandment to every believer. Kailangan may intention ka. May intention ka ng pagtuturo. Hindi mo basta-basta itinuturo. Hindi yung nagbigay ka ng material, bahala ka na dyan, bahala ka na sa buhay mo, alis na ako. Hindi siya gano'n. Dapat may intention. There is intention in your heart to transfer the commandments to the believer. Yan po yung mga dinidisciple ko sa Research World when I was the pastor in Lighthouse, Pasay. Research World is a big company, isang malaking kumpanya ng hotel. Maraming group of hotels doon. These are some of the people lang. Even pandemic, nagdi-disciple pa. Kasi bawal ang gathering. Ayan sila. Nag-aaral. Para sabay-sabay kami nag-aaral. Bible study sa isang elder namin sa Lighthouse, Pasay. And then I left. Iniwan ko ang Pasay, nagpunta ako dito sa Northern Samar. And I want to do the same here in Northern Samar. Gusto kong gawin kung ano yung nangyari sa kanila. Because I believe yung nangyari sa kanila transformed their lives. Nagbago ang buhay nila. And I want
to do it as well in this place. Because I want each and every person dito sa lugar na ito maging kagaya at makilala si Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ito ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, "Behold, I am with you always to the end of age." Discipleship is challenging. Yes, iba-iba ang ating kinalakihan, iba-iba ang ating kultura, iba-iba ang ating sa salita ng ngalan. Iba, kapampangan ako, wari-wari ka mo. Di ba? Minsan kay makuri itong pagkuhan, kay magsabog ito. Di ba? Mekeni. Ano naman sa'yo yung Mekeni? Tosino yun. Punta ka sa Rizal, marami yung Mekeni. Di ba? Ibig sabihin nun, halika sa Kapampangan. Mekeni. Mga ngihap. Mga angkit. Diba? So, my friends, kung wala pa kayong discipleship group, we have the Journey to Jesus roadmap. In this Journey to Jesus roadmap, every person, every believer will be transformed to a disciple of Jesus. After Alpha, you now have Unleash. Sa Unleash, knowing who you are in Christ. Why salvation matters. After mo matapos ang Unleash, you have New Life series. Knowing your new life in Christ. Ang bagong buhay mo kay Kristo. Sa dalawang lesson na to, you believe that you are part of Christ. You go to the next lesson. First step, basic Christian doctrine. Dito matututunan mo yung mga iba-ibang doktrina. Bakit kailangan mong manampalataya kay Jesus? And then you know, meron kang discernment. You will know which gift of the Holy Spirit is given unto you. This is now belonging. You now belong in Christ. First, you believe that you are in Christ. Now you belong in Christ. After this, nagkakaroon ng water baptism. Water baptism in filling of the Holy Spirit. Now, you believe that you want to be a leader. You want to make disciples. You now have walk for Jesus, sharing others to Jesus, forming your own discipleship group. You now have living a life of light, that is Jesus. Ginagaya mo si Jesus. Now, you are being in the likeness of Christ. Walk like Jesus. You now become like Jesus. First, you believe in Jesus. Second, you belong to Jesus. Third, you become like Jesus. It is a repeating cycle, my friends. Paulit-ulit lang. Pag nag-disciple kayo, yun din ang ituturo nyo. Yung din-disciple nyo, yan din ang ituturo nila. Yung dinidisciple ng dinidisciple mo, yan din ang ituturo. It is a repeating cycle. Discipleship is a repeating cycle. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, my question for today, or my challenge for you today. Let me challenge you, my friends. Are you part of a discipleship? Meron ba kayong sinasalihan ng grupo dito sa church para ikaw ay lumago at lalong makakilala kay Jesus? Kung wala, lapitan nyo kami. Approach us. Approach me para maibigay ko kayo sa tamang group. Number 2, are you making disciple? You want to start your own discipleship group? Pastor, gusto kong gawa ng discipleship group. Hindi ko lang alam kung paano. Let us know and we will train you and we will teach you how to start a discipleship group. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po ba tayo magsitayo?